Iniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Lunes. Mga flood control project sa Subo nga nakasinati og grabing baha gisusi sa ICI. Lalaki sa Talisay City patay sa leptospirosis. Mga kabanay sa mga na-missing nga individual gikuhaan og DNA samples ug medical records. Ug kapin 4,000 ka mga trabahante sa tourism sector sa Subo gihatagan og hinabang sa DOT Region 7. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. May inspeksyon sa mga flood control projects sa nagkadiiyang dapit dinhi sa Subo ang taga-Independent Commission for Infrastructure kun ICI. Nasuta nila nga wa gituman sa DPWH Region 7 ang master plan sa pagbutang og mga river basin ug giingong mas gisiguro hinuon ang pagbutang og mga revetments. Si Luan May Rundinas sa detalye. Dulan duha ka semana human ni landfall ang bagyong Tino dinhi sa Sugbo nga nisangput sa halapad nga mga pagbaha sa nagkadiyang dapit sa lalawigan. Ang Independent Commission for Infrastructure kon ICI ni susi sa mga dapit nga nakasinati og grabing mga pagbaha human gitumbok ang mga flood control projects nga usa sa mga hinungdan. Gipanguluhan ang ICI team ni Special Advisor and Investigator Retired General Rodolfo Azurin Jr. Kauban niya sila si DPWH Undersecretary Arthur Besnar, Armed Forces of the Philippines General Ariel Kakulitan ug si Mayors for Good Governance Lead Convener ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nipasabot si Magalong kung nganong lakip gihapon siya sa mga nisusi sa mga flood control projects nga ni-resign naman unta siya isip Special Advisor. I was asked by Secretary Vince Dizon to help DPWH. Kasi meron kaming pinirmahan na MOA with DPWH, Caritas Philippines as convener ng M4GG. Sa pag-abot sa ICI kagahapon sa buntag, una nilang gisusi ang flood control project sa Tabuk, Mandaue City nga nagusbat tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Gihinabi nila ang mga opisyal sa DPWH 7, DPWH Cebu 6th Engineering District ug ang project engineer niini. Si Yusek Besnar ni padayag sa iyang kadismaya human nasayod gikan sa DPWH 7 kun nganong nakasinati og grabing pagbaha ang Mandaue City nga aduna man unta kini 27 ka mga flood control projects. Sunod nga gisusi sa ICI ang laing flood control project sa barangay Alang-Alang nga nagusbat usab. Human niini, girumbo sa grupo ang flood control project sa barangay Tamiao 2 sa lungsod sa Compostela, diindaghan ang nakalas atol sa bagyong Tino. Gani dayag sa dapit kung unsa kataas ang pagbaha nga nasinati sa mga nagusbat nga mga panimay, kabtangan, kahayupan ug naluka bisan ang mga dagkong punuan sa kahoy. Nakita usab ang hitsura sa flood control project sa dapit nga gilupig sa kusog nga bulog sa tubig. Dito sir, makita mo yung sobrang discretion na binigay. Sino ang pipili na sino magdidesisyon anong design, saan ilalagay. Nasa district level lang. Baka project engineer lang ang Actually, yung gumagawa lang ng design po. Plano ang sa sobrang dami sir ng flood control projects. There's no way sir na monitor pa ng region o central office yung design mismo sir. Gisusi usab sa ICI ang nagusbat nga flood control project sa barangay Tamiao 1. Gikan sa Compostela ang lungsod na usab sa Liloan ang gisusi sa ICI ug didto nakita ang di mahitsurang porma sa sapa. Gikuhaan sa taga-ICI og habig ang project engineer kung nganong dawa magtukma ang flood control project sa gisubay nga tubig sa sapa. Matud ni ICI Special Advisor Azurin, nasuta nila sa tanang mga flood control project sa Cebu nga ilang nasusi nga wa gipatuman sa DPWH ang master plan sa pagmuntar og mga river basin. Inay, mas giuna ang paghimo og mga revetments nga wa usab makapiog sa kusog nga bulog sa tubig. Siguro kung nangyari yon, mas sa tingin ko is cost effective pa dahil tinatanong ko kanina pag ibabangga mo yung ginawa nyo ng mga flood control dito versus yung ginawa nyo na sana na yung catch basin, saan kaya tayo naging nakatipid, naging
mas maganda yung yung naging resulta. So, doon sa ballpark na estimate ng ating regional director, aminado naman siya na mas nakatipid sana tayo kung inuna natin yung river basin. Sunod nga gisusi sa ICI ang flood control project sa Mananga River sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni Azurin, ang gihimo nila kagahapon, ang physical investigation pa lang apan magpabilin sa Sugbo ang mga engineers nga mooy nilangkob sa validating team aron makahimo og lawom nga pakisusi sa gihimong flood control projects. Gipangutana nila ang taga DPWH kung may insurance ba ang mga nagusbat nga mga flood control projects kay gikinahanglan kining maayom-ayom sa labing daling panahon, ilabi na kay panahon na usab sa tingwan ug daghang bagyo. Tinatanong ko nga kanina kung kasama ba yung acts of God doon sa insurance. Otherwise, kung hindi kasama at hindi covered ng insurance, definitely ang magsho-shoulder ng repair is yung contractor. Gipasalig usab niyang mahuman ang investigasyon sa labing daling panahon. Usa lang kini sa mga flood control projects nga giimbestigahan na karon sa ICI kon Independent Commission for Infrastructure. Nanawagan sila ngadto sa publiko nga kung adunay mga flood control projects sa inyong dapit nga buot usab ninyong paimbestigahan, report lang kini ngadto sa ICI aron ila usab kining masusi. Uban ni Cleofer Lumayag ug Godfrey Rilien, Lou Admirondina, Balitang Bisda. 27 anyos nga lalaki nga taga-Dakbayan sa Talisay kumpirmadong namatay tungod sa leptospirosis resulta sa bagyong Tino. Ang nakalas, usa sa 23 ka mga kaso sa leptospirosis nga natala sa Integrated Provincial Health Office sa lalawigan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo? Napildi sa leptospirosis. Kini ang paghulagway ni Berna Sangilan, dihang gisudong niya ang haya siyang partner nga si Jerwin Carl Abiliana, 27 anyos, sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Matod ni Berna nga gihilantan ang iyang partner Nobyembre 13, kinsa gidala nila una sa hospital sa Minglanilla apan gibalhin sa pribadong tambalanan sa Cebu City. Baskog pa si Jerwin dihang gidala sa hospital apan dali kaayo nga nagdeteriorate ang iyang lawas tungod kay nakalamay na matod pas mga doktor ang leptospirosis nga miabot na sa iyahang kidney ug baga. Nobyembre 16 sa buntag, nabugtuan sa kinabuhi si Jerwin sulod sa tambalanan. Niyelo na ang iyang mata mga alas 5 sa hapon. Pagbuntag na pag alas 5 sa hapon, niyelo na iyang mata, niyelo na iyang lawas. Ni-advise na ang doktor nga mag-insert na dere og kanang tube para sa dialysis. Moto nag-dialysis me until nga nasaka dyan na mo siya sa ICU. Okay. Ang iyang heart rate, kuan naman lang, 100 to 110 naman lang ang iyang kuan. Mga alas 9 na, gikuan na dyan siya, sir. Giignan ako sa doktor nga, ikaupat na ko nung tambal tong gihatag para mo pump ang iyang heart. Ikaunom rakutob, kung maabot na ikaunom, dito bugto na yun si sir. Moto pagkuan, nabugto yun siya. Ang Talisay City, usa sa gisanapan sa flash flood sa bagyong Tino ug wa kalikaye nga nakaubog sa baha si Jerwin. Gitambagan matud pa kini sa iyang partner nga motumar og prophylaxis apan gibaliwa lang sa namatay. Usa sa pagmahay ni Berna nga wa niya pugsa si Jerwin pagpainom sa prophylaxis unta dili mapildi sa leptospirosis. So bagyong Tino, sir, ang iyang mga side ari dyan mo puyo sa ari matulog sa balay. So siya manggod ang mahog nga kanang pinakamaguwang nga laki dire ba. So gipaningkamutan niya nga safety sila dire, di sila mauwanan. Ang kaning baha na mo dire sa Kansuhong, niawas na, niabot na dire. Kining sapa nga nimutang sa luyo sa ilahang balay mo ni ang niawas sa pag-igo sa bagyong Tino ug posible din himatud pa nakuha ang leptospirosis nga nikutlo sa kinabuhi ni Jerwin. Matod ni Dr. Elise Nicole Catalan, ang Capital Piso Health Consultant nga gipanglantawan ng daan nga karong panahon na mutumaw ang mga kaso sa leptospirosis sanglit na sulod na sa incubation period. Busa hugot ang awhag ni Catalan sa mga tao nga muadto sa mga health center kadtong nakaubog sa baha aron mahatagan og prophylaxis batok sa leptospirosis.
Ang katong symptoms, magawas na siya around this time, we're around day 13, 14 post-tino, diba? Sumuod yun yung mga panahuna na mangsugod na gawas ang mga hilanat, tabads na sakit sa lawas. Di nakita mo salig ani labi na kumuyelo na ang mata. So, mao ni atong bantayan ng jud. So, we have the signs and symptoms na kuan mo in the floodwaters, then definitely di ta maghuwat-huwat. Kay matambalan man ni. Nag-high alert naman ta a while back. So, mao ni siya. Sa 16 ka provincial hospital sa lalawigan sa Sugbo, adunay 5 ka kaso sa leptospirosis. Wapay labot din ang anaa sa ubang pribadong tabalanan. Base sa data sa IPHO nga gisumiter ngadto kang Katalan, adunay 23 ka kaso sa balatian sa lalawigan sa Sugbo. We really advocate for early detection. If you have these signs and symptoms, di magsalig kay it could progress quickly and kani matambalan pa man ni og monitor nato kay nag-umol na ang probinsya sa Sugbo og Task Force Leptospirosis isip pagpangandam kung daghan gyud ang takbuyan ini. Hugot ang ilang pakigalayon sa Department of Health aron maaksyonan dayon ang problema di lang sa prevention kundi na malita usab og tambal sa mga mataptan sa leptospirosis. Private hospitals, we sent out communications also na naasalay lepto pathway na if naagali person or patient exposed to floodwater, naanay kanina signs and symptoms, kuan high risk na jud, high alert na ta for this. Okay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Gibawi sa San Juan Nepomuceno Parish dito sa lungsod sa San Remigio ang ilang unang pahibaw human sila mag-post sa social media nga dili na mamahimong magamit pa ang ilang antigong simbahan nga naguba sa linog niadtong September 30 sa gabii. Aniya ang report. Sa post sa San Juan Nepomuceno Parish ganang buntag opisyal nilang ipahibaw nga gitangtang sa parokya ang nahaunang pahibaw nga dili na magamit pa ang simbahan. Ang ilang desisyon pinasubay sa ecclesiastical process kung subay sa lagda nga gipatuman sa simbahan. Gipahibaw usab sa parokya sa pagkakaron, gitun-an pa sa Archdiocese of Cebu ang tukmang mga lakang nga himuon alang sa simbahan nga nagbarog sa lungsod sa San Remigio sulod na sa 161 ka tuig. Ilang gitugyan ang tanan sa kadakuan sa simbahan aron mapabilin ang cultural heritage isip karang simbahan sa San Juan Nepomuceno ug ang kaluwasan alang sa mga parokyano sa lungsod. Sa pagkakaron, ang mga kasaulugan sa Santos nga Misa gisaulog sa hawanan gawa sa simbahan human gidili ang paggamit sa simbahan nga naguba atol sa linog. Samtang niadtong Nobyembre 7, may pahigayon og preservation and recovery sa mga treasured heritage o sa mga karaang mga religious artifacts sa simbahan. Gilangkuban gini sa mga personnel sa National Historical Commission of the Philippines Materials Research Conservation Division sa Archdiocese of Cebu Cultural Heritage Commission o sa mga parish volunteers. Gitumong kini aron mahipos og tarong ang mga karaan nga mga reliyosong mga butang sa simbahan sa lungsod sa San Remigio nga nahimong kabahina sa kasaysayan sa lungsod. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Negosyanteng lalaki sa lungsod sa Liloan miluwas sa tawo nga gianod sa baha ug sa laing babay nga natrap atol sa pag-igo ni Bagyong Tinog. Apan ang iyang bayanihong buhat gisuklian ug pagpangawat sa lalaking iyang naluwas. Ani ang istorya sa report ni Alan Domingo. Hapit na maabot sa second floor sa usa ka subdivision sa Liloan ang baha nga sulog kaayo diin gianod na ang masakinan. Kini ang balay ni Dio Francis Vistal di nakuhaan ang sug kaayo nga sapa nga mianod sa masakinan. Samtang apil sa nalapawan sa tubig ang tindahan nila. Naanod ang usa ka lalaking tenant unta. Hapit malumos, hinungdan nga way pagduha-duha iya kining giduwas. Hapit na siya mamatay, kay pag-anaan na naman siya, naratol na siya, nahurot na siguro yung hangin. Nidagan ko padong dito sa doon niya. Ako siyang gi-lift up ba para makasaka siya sa kuan using my left hand. Ang iyang height siguro mga 5'10".
Pero nakaya na ko itong orasa, hibong ko nga, unsa ko kakusgan na itong oras ba. Dihan iubasa ang tubig na naginot sila sa mga nahabiling butang o produkto. Apil na asab ang ilang mga gamit. Niadto sila sa dakbayan Sugbo aron mahikling ang iyang pamilya, sanglit nahunong man ang ilahang panginabuhian dito sa Liloan. Sa pagbalik niya sa ilang tindahan pagkaugma, wa na ang ilahang mga produkto o mga butang nga ilang gihipusan. Nasuta gikan sa mga saksi nga ang tenant nga iyang naluwas ang nanghakot sa mga butang niya. Kauban ang kagrupo niini. Matud ni Dio nga wa na usab magpakita ang lalaking iyang naluwas. Mga equipment ba, pangtago na ako. Sus, pag ugma, akong itong balikon tanan, sir. Gikawat bitaw na tanan, sir. Binabilin? Way nabilin. Ang gakawat kay Bakin sa sir. Ang katong, akong giluwas, hapit mamatay. Kaila kayo. Kaya ako man to siyang tenant. Instead of maglagot ka, masuko ka, o maghimot-mot ka, ako nagyapon siyang gipasaylo. Kaya this is not the right time nga masuko ka. Maybe struggle na kay siya, wan siya mawan ba? Wan siya patungan. Wa na mo reklamo sa pulis ang biktima sanglit. Iya na kining napasaylo. Gani, hatagan pa niya og hinabang ang suspek kung nagpahibalo lang unta kini kaniya. Nagpasalamat na lang si Dio nga luwas siya ug ang iyang pamilya sa katalagman nga ilang nahiaguman. Bisan og nagusbat ang iyang panginabuhian o gipang-anod ang iyang mga kabtangan, malaumon ang negosyante nga magkabangon pinaagi sa tabang sa kahitasan. This is a very beautiful life. Anang dili ta magpakuan ba, magpada sa mga panghitabo nga gihatag sa pagsuway sa atong Ginoo kay ang kuan man gud ang there's always sunshine after the rain. So that's true. Samtang doon na pay laing na rescue ang negosyante nga ilang silingan nga usa ka babaeng na trap sa sakyanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa pa lang sa 8 ka mga patayng lawas nga naugkat atul sa Bagyong Tino nga napaubos sa anti-mortem sa National Bureau of Investigation Disaster Victim Identification ang nailhan sa iyang mga kabanay. Samtang NBI-DVI nanawagan sa mga LGUs nga tarungon pagsubay ang listahan sa mga namatay ug na-missing kay wa kini mitukma sa gidaghanon sa mga lawas nga nakuha. Sa kumpletong detalye, ani ang exclusive ug live report ni Luan Rondina. May Ses duha ka team sa NBI-DVI ang tuyong mianhi sa Sugbo aron motabang sa proseso sa pag-ila sa mga patayng lawas nga hangtod karon wa pa mailhi. Ang usa ka team didto sa lungsod sa Compostela, samtang ay kaduhang team didto sa lungsod sa Balamban. Nibisita sa lungsod sa Balamban sa niaging Sabado ang mga sakop sa NBI-DVI con National Bureau of Investigation Disaster Victim Identification aron makakuha og DNA samples sa mga immediate family members sa mga na-missing nga mga individual atol sa pag-igo sa Bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Gawa sa mga DNA samples, nangayo usab ang mga taga NBI-DVI sa mga identifying marks sa mga lawas sa mga na-missing nilang mga mahal sa kinabuhi sama sa tattoo, uwat, aum, fingerprint ug dental records. Kini aron ma-cross-match ngadto sa 8 ka mga patayng lawas nga naugkat sa nagkadiyang dapit sa Sugbo nga pulos ana-ana sa advanced state of decomposition ug napaubos na sa antemortem exam. Sa 8 ka mga patayng lawas nga napaubos sa antemortem exam, usa pa lang ang nailhan. Iya kini ni Chofila Banate Ricafort, 50 anyos, taga Barangay Buanoy, Balamban. Apan didto napalgan ang iyang patayng lawas sa lungsod sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan. Ang nag-inusara niyang anak nga si Kathleen nakahatag man sa identifying mark sa iyang inahan nga na-missing sama sa aum sa naong, postiso ug sa gisulob ning ining sinina nga nitakdo usab sa resulta sa antemortem exam nga gihimo sa NBI-DVI sa patayng lawas sa usa ka babay didto sa Santa Fe. Karon nakita na mo malipay na lang sad mi na mahimutang na lang siya tarong gold ma'am. From here mag-issue na ta og certificate of identification ingani ang itsura ihatag nato sa MHO para ma-release na sila death certificate. So with this also, ma-release na ang lawas. So ang releasing sa lawas gikan sa LGU sa Santa Fe
i-release nila to LGU sa Balamban. Mato ni Dr. Charina Labrador, Medical Legal Officer sa NBI-DVI Southeastern Mindanao Regional Office, kinsa usa sa mga nihimo sa anti-mortem exam, nga usa sa mga nakapalisod sa pag-ila sa mga patayng lawas, kay gawas nga pulos anaa kini sa advanced state of decomposition, sagad usab sa mga kabanay nga ni-claim sa mga patayng lawas, dili mga immediate family members. Mas pilion nato ang next of kin or kanang pinakaduol na family member para makuha ang DNA sample. Sama sa kung nawala ang anak, ang kuhaan nato magpapa. Ang uban man gud na naa diri na ay moanhi diri na layo na ba first cousin, first degree cousin. Samtang nanawagan usab si Dr. Labrador ngadto sa mga LGUs nga tarungon pagsubay ang ilang listahan sa mga na-missing nga mga konstituente kay wa kini mitakdo sa listahan sa mga na-recover nga mga patayng lawas sa listahan sa mga na-missing nga mga individual. Managlahi usab ang data nga nadawat sa NBI-DVI gikan sa EOC ug sa PDRRMO. Sa data sa PDRRMO, anaa pay 82 ka mga na-missing, samtang sa data sa EOC, 57 ang na-missing. Yeah, it's a challenge kay we have a big number of missing persons but less ra, gamay ra ang ato ang retrieve bodies. So ang pangutana, asa ang mga lawas? Sa mga immediate family members sa mga na-missing na individual nga hangtod karon wala pa usab makuha og DNA samples, mamahimo silang modangop sa NBI Sevro kay adunay chemist nga moasikaso kanila. Ses? Daghang salamat, Luan Mayron Dina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisiguro sa taga-Department of Tourism sa Central Visayas nga mahatagan og hinabang ang kapin 4,000 ka mga trabahante sa tourism sector. Atol sa gipahigayong press conference, giputiag ni DOT7 OIC Regional Director Gidina Asis Dimpas nga nakig-alayo na sila sa local tourism officers sa pagsubay o pag-validate sa mga apektadong trabahante o establishmento. Giklaro ni Asis Dimpas, ilan ang giendorso ngadto sa DSWD ang 4,063 ka mga trabahante alang sa emergency cash transfer. Sagad kanila, anaa sa host communities ug accommodation establishments. Nakigalayo na usab ang DOT7 sa DTI7 aron hatagan og hinabang ang mga establishmento sama sa accommodation businesses nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Miulbo ang sunog sa tulo ka managlahing lugar sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Si Luan Mirundina sa report. Pasado alas 5 kaganihang buntag, gilamoy sa kayo ang usa ka panimay sa sitio Marbich, Barangay Marigondon. Ang nabiyaang nagsiga nga lamparilya ang gitumbok sa Lapu-Lapu City Fire District nga hinungdan sa sunog. Samtang pasado alas 6 ganihang buntag, niulbo usab ang sunog sa ikaduhang andana sa usa ka building haduol sa merkado publiko sa Barangay Poblasyon. Base sa pamahayag sa mga nakasaksi, nagsugod ang kayo sa ikaduhang andana sa building nga nagsilbing stock room sa pharmacy nga nahimutang sa ground floor. Tungod sa kadako sa kayo, nakananusab ang pharmacy o bakery nga nahimutang sa ground floor. Kayo siya nga gamay ra, dali education ni katap. Kay tungod sa mga diaper lagi ang nadya sa ilang bodega. Tingalan naman ko nga siya gito, Julis, gawas, ni gawas ko. Tingalan mo ko ang mga tao mamudaginaino naman sa tas. Hala pagtanaw na ko, ma'am, kadako naman gid sa kayo. Wala dyan ko nahimo. Di naman po ko pwede makasud, kay giaribahan naman. Electrical failure ang usa sa gisubay sa Lapu-Lapu City Fire District nga hinungdan sa sunog. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa tag-iya sa naasong establishmento apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Samtang giangkon sa investigador sa Lapu-Lapu City Fire District nga nalangan sila pagresponde kay didto silang tanan sa Mactan Shrine nagpahigayon og pictorial ug monthly meeting. Ang dapit nga nasunugan, pipila lang unta katikang sa Lapu-Lapu City Substation sa Barangay Poblasyon. Nami activity dito sa Mactan Shrine, nami pictorial dito, mga nang na kuan gud mga minutes. Apan gihimakak nilang wa dayon nakapasirit og tubig kay nahutdan og tubig ang ilang dalang fire truck.
Dili mamay, nanay tubig na tanang fire truck. Dili na magdagan og walay tubig. Gawas og gikan nagresponde. Padong refill. Samtang pagka-alas 10 sa buntag, niulbo usab ang laing sunog sa residential area sa Barangay Buaya, diin apektado ang moabot sa 30 ka mga panimay. Padayon pang gisubay ang hinungdan sa mong sunog. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisda. Mga retired Air Force personnel ug ilang mga manununod nanawagan ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga unta susihon ang gihunlagway nila nga dili makatarunganon nga demolisyon nga gipatuman sa ilang mga panimay sulod sa airbase. Si Luan Merondina sa report. Emosyonal nga niatubang sa mga sakop sa media ang usa ka retired Air Force personnel kinsa moy presidente karon sa Mactan Benito Ebuen Air Base Neighborhood Association nga si Cleto Caro. Bisan piso way nagasto ang Air Force sa pagpatukod sa ilang mga panimay. Apan niadtong 2014, may gipagawas nga kamanduan ng Air Force nga kun moretiro sila, gikinahanglan nilang i-turn over ang ilang panimay aron ma-convert kini isip government quarters. Kay niadtong 2004 pa siya ni retiro, busa wa siya maapektuhin niini ug wa usab niya gi-turn over ang iyang balay. Kay Bubo, wa ko kapirma, dito suwan ko ang lopo detainers. Pero nagpuyo ko dito pagyapon sa akong balay. Kay kuno ila na. Ang pait, ang anak ng sundalo, nag-retire 2023. Antod karon, wa man buwas akong anak ang iyang kwarta bisag piso. Tungod ni ini, napugo siya pag-demolish sa iyang balay aron lang makuha sa iyang anak ang retirement benefits ni ini. Nagsinawalik ako, anda ako mong pakulong. Inaamon ko si General Alinsangan, sir, kung totoo ka mang tao, pirin na tayo, nang Weber, magkuha tayo ng magpalay directors tayo sa NBI. Nanawagan usab sila karon kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga unta susihon ang gihulagway nilang di makatarunganong pag-demolish sa ilang mga panimay. Sana, mahal na Pangulo, matulungan niyo po kami. Kawawa kami mga retired dito sa Mactan Place. Naalaala ko kayo, sinabi mo nung unang suna. Lahat ng mga retired are the living heroes. Matod sa spokesperson sa Mactan Benito Ebuen Air Base Neighborhood Association, Juvenal Giangan, nagsugod ang demolisyon niadtong October 14, 15 ug October 24. Ug bisan kung gipaubos na ang tibok nasod sa Pilipinas sa state of calamity niadtong November 6, may gipahigayon gihapon nga demolition niadtong November 12. Kini taliwa usab sa giduso nilang temporary restraining order ngadto sa korte. Sa pagkakaroon, niabot na sa 40 ka mga balay sulod sa Airman's Village ang na-demolish. Isang kinsa makasabot, abogado na natay mga jurisprudence nga maghuwag ganit ang TRO for ethical and practical considerations. Huwato na to unsay desisyon kung magawas pang TRO pabor ba na to. Di kay magguba na magdaan ng balay, ipaspasan na nun ninyo. Si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahongchan sa iyang bahin nakikinabi sa mga apektadong residente ug nipadaog suwat ngadto sa korte nga ipahunong una ang demolition alang sa humanitarian reasons, ilabi na nga gipaubos karon ang nasod sa state of calamity. Sa unang statement nga gipada sa Philippine Air Force niadtong October 24, ilang gikonpermar nga may gipatumang court-ordered demolition sa mga illegally constructed structures sulod sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base. Samtang sa ikaduhang statement, gipasabot sa Philippine Air Force nga bisan pa man kung gipaubos sa state of calamity ang tibok probinsya sa Sugbo, ang gipahigayong demolition sulod sa airbase usa ka final court-ordered process nga gipatuman ra usab sa gidesignate nga sheriff ug walay direktiba gikan sa korte nga nagpahunong niini. Ang AFP ug Philippine Air Force gimanduan nga motuman sa judicial order o kamanduan sa korte. Hinuon, gipaniguro nila nga ang pagpatuman sa demolition adunay coordination sa mga government agencies o gikonsiderar usab nila ang proseso nga nasubay gayod. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina,
Balitang Bisdak. Kasamtangang gidili ang pagpangisda sa kadagatan sa Visayas. Gipahibaw sa taga BFAR, pinaagi silang social media post nga sugod November 15, 2025 hangtod February 15, 2026. Gidili ang pagpangisda ug pagpamaligya og mga sardinas, tamban, tangige ug uban pang mga isda sa Visayan Sea. Kini aron maprotektahan ang ilang panahon sa pagpangitlog. Personal nga gibisita nila veteran broadcast journalist ug KMJS host Jessica Soho kauban ang mga Sparkle Stars nga sila Sanya Lopez ug Miguel Tan Felix ang Sugbo aron i-promote ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Ini ang report ni Orchid Slapingkaw. Gikalipay sa mga Cebuano, dihang personal nilang nahimamat ang host sa multi-awarded news magazine program nga Kapuso Mo Jessica Soho. Gilibot ni Jessica Soho ang usa ka dakong mall sa Cebu aron makiglamano ug makig-selfie sa mga fans. Game na usab ang Sparkle Stars nga sila si Miguel Tan Felix, kinsa nagdala sa papel nga Mark, usa ka OFW nga seaman, ug si Sanya Lopez, kinsa nagdala sa papel nga Delilah sa Berbalang. Bisag dili pa kini officially showing sa mga sinihan, apan daghang mga fans ang nagpalit na og mga tickets ug excited nga makita niini sa sinihan. Sigurado nga full packed ang mga sinihan alang sa pag-abli niini sunod semana, hilabi na nga personal kining gi-endorso sa mga paboritong Kapuso Stars. Gilangkuban sa tulo ka hugna sa salida ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie, diin ang matag usa ka hugna gibase sa tinuod nga istorya sa kinabuhi. Lahat ng bagay, may mga horror tayong pagdadaanan sa buhay, pero kung paano ka tumayo, kung paano ka lumaban para sa buhay mo at sa ibang tao, yun siguro yung magandang i-apply natin sa buhay. Sobrang quality nung material namin, ang gaganda na stories, lalo na pag narinig mo na based on true events yung ginawa namin, talagang lalo kang kikilabutan. So excited akong mapanood to, excited ako para sa mga fans ng Gabi ng Lagim din. Proud ug excited usab ang host nga makitaan sa mga Pilipino ang salida sa mga sinihan karong November 26. Biro nyo ho, dati sa TV kami napapanood for our Gabi ng Lagim Halloween special. Ngayon ilalagay na po kami sa big screen. Di ba? Parang wow, ni sa hinagap. Hindi ko ito pinangarap, pero eto na. Pinaghirapan po namin yung mga kwento. November 26 na po ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Garantisado po, nakakatakot ito. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak. Daghang mga negosyo ang gipalukapa sa Bagyong Tino, diin gipangbanlas ang ilang mga patigayon. Sa tigom sa nangkadiang grupo sa mga magpapatigayon, gituki nila ang nahitabong katalagman nga nakapiang sa panginabuhian sa mga kauban nila o nakaapekto usab sa mga trabahanteng nagsalig niini. Subay niini, makig-alayon sila sa ubang sektor, apil na ang mga ahensya sa gobyerno aron matutukan ang sitwasyon sa mga negosyo nga naapektuhan sa baha bugna sa Bagyong Tino. Gihimugatan niini ang pagproteher sa kabukiran ug kasapaan nga maoy mitsa sa nasinating katalagman. If we do not take care of our watershed, the ponds and the catchment in the mountainside, and will not take care of our natural waterways that are being blocked and lost, and the sea rising due to climate change. We have members na grabe po naapektuhan gyud sila sa pagbaha, pagbagyo, and we were able to contribute kanibitang kanang hinabang, so to speak, para maka-get on lang, at least the very least. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 38 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.